Amen. All out. Sino po sa inyo nakakasinggot ng hangin na tipid? Pastor, yung hangin na sisingot ko doon sa bandang San Miguel 20% lang Buti na lang, taga Baguio kami, talagang 80%. Buti na lang doon, kila Tatay Bastian, 100%. Ganun ba ang Diyos? Tinitipid pa niya tayo sa hangin? Sa sikat ng araw, sino sa inyo ang kay Gilo talaga 100%? Kay Banay yan, 50. Are you listening? I love you, Gilo. Ikaw talaga ngayon ang bida. Kasi blessed na blessed ako sa pagbabalik mo. Sa back to ball game mo, amen? Ilang kapatid, amen? Amen, church? Bago niya likha si Adan at si Eva, all out muna ang Diyos. Let them magkaroon ng ilaw, ng liwanag. Mga halitak-tak, etc. All out. Kapag ba naligo ka, ang nababasa lang ang kalahati. Hindi mo, pagbuhos mo talagang basa lahat. Walang pinipiling tubig sa'yo. 100% na. Kapag ka-immature ka, sasabihin mo talaga, puro negative, may talk about giving. Pero pag matured ka, maiintindihan mo na ang karakter ng Diyos mo, all-out giver. Amen. Dapat, like father, like son. Karakteristik ito ng Diyos mo ng ama mo. Ang ama mo, all-out giver. Tapos ikaw, patry-try. Ano ka? Tusukin. Di ba? Yung mga magulang, kapag ka, lalo yung mga bagong panganak, anak ganyan, nakatawa yan. Ay, kamukha ni Asyong Ilopa. Yung buhok, yan, di ba tuwa ka pag may kamukha ka sa anak mo? Pero pag wala, dismayado ka. Di ba ba? Nakuha ka agad sa stats-stack, ikaw hindi. Dismayado ka talaga. Ano ba rin mo, church? Katamihan ng Diyos magbigay ng todo-todo. Hindi nangingimik. Balikan natin yung tatlong example. Handa na po ba? Unang example natin, ibalik at balik na rin naman natin. Yung pangatlo, yun ang gagawin natin una. Yung gitna, yung pa rin. Pero yung una, panghuli. Unahin natin yung huli kanina. Sino po yun? Barnabas. Okay ba? There is no better indicator of growth in the new life than in the area of giving. Better indicator na lumalago ang Kristiyano kapag ang Kristiyano natututo na magbigay ng masaya at all out. Ito na example. Barnabas compared to Ananias at si Sapphira. Ito po ang Sapphira lang. No? Si Sapphira. Si Barnabas, nagbenta ng lote. At yung pinagbentahan, ibinigay lahat. Nung magbenta na itong si Ananias at Sapphira, nagbenta rin Brother Lester, nagbenta rin. But, hindi ibinigay lahat. Parang ganito yan Kung may commitment, pero hindi ginagawa. Rich. Ano tawag yan? Mature, immature? Immature. Rich. Pag pinong-compare natin mga kapatid si Barnabas, Ananias at Sapphira, sino ang mature? Barnabas. You see the character ng immature. They fell alive. Sabi ni Peter, yan ba talaga pinagbentahan? Nauna yung lalaki Ayo, Boss Peter. Apostle Peter para. sorry.
Ito lang po talaga ang pinagbentahan. Yan lang ba talaga? Alam mo ba? Ananias, hindi ka nagsinungaling sa Diyos, sa tao. Nagsinungaling ka sa Diyos. Alam niyo po ang nangyari doon sa lalaking yun. Kabod-kabod. Instantly. Matay. Ngayon, nahuling dumating si Sapphira. Nahuli. Siguro nagparipat pa. Bagong benta eh. Sapphira, ang pinagbentahan ba talaga? Yan lang. Opo, Apostle Peter, yan lang po talaga. Yan lang po talaga. Ganun ba? Okay, kakalibing lang na asawa mo, sumunod ka na. Patay. Bakit po ganito katindi ang Diyos? When we talk about giving, mga kapatid, seryoso ang Diyos. Amen. Dahil sineryoso niyang ibigay ang kanyang bugtong na immaturity. Kapatid, ganito po. Pag nag-commit ka, diyan matitimbang kung matured ka o hindi. Amen. That's right. Nalimutan na siguro yon. Ang Diyos di kinakalimutan yung pinangako mo sa Kanya. Dahil ang Diyos, promise keeper. Kapag ang Diyos nangako, ginagawa niya. Another character ng Diyos, dapat karakter din natin. Tama po? Tama po. Amen. Yung panggitna. Mary compared to Judas. Binuhos na Mary lahat. Ano reaction ni Judas? Sabi ni Judas, naku po, Sayang. sayang. Dapat, ibinenta na lang yan. Tapos, ibinigay sa mahirap. Pero ano nyo, hindi naman talaga ganun motibo ni Judas eh. Kasi treasurer siya eh. Gusto niya mag-kickback. You see? Alam niyo mga kapatid, ganyan ang ugali ng immature. Kapag ka commitment na first fruit, ang iniisip sayang. Oh, kalabitin mo, katabi mo. Diba madalas ganyan? Oh! Diba? Ano si Church? Yung sinasabi mo sa puso't isipan mo, sayang. Diba? Sayang na sayang kung ibibigay, pang-load ko mamaya'y apek. Aminin po natin mga kapatid, kung minsan nag-uugaling Judas tayo, Tama po. sino mature? Judas, Mary. Mary. I-rebuke ng Panginoon. Sabi niya, Judas, yung mahihirap, kasama niyo yung lagi eh. Pero ako, malapit na akong umakit sa langit. Itong si Mary, nirecognize na yung kamatayan ko. Nag-offer na siya. Kumbaga, di ba ganyan kumisan? Kapag kayo inyong mga tatang, yung mga ninuno nyo, si Ingkong at saka si Ingkang, matanda na at magbe-birthday, i-all out nyo na eh. Bago ka man lang, Ingkong, Ingkang, mawala sa mundo, ma-celebrate man lang natin, nag-uusap-usap pa kayo, di mo ba? Para bago mawala sa mundo, nakatikim si Ingkong at si Ingkang ng celebration ng bonggang-bongga, di mo ba? Ganun ang ginawa ni Mary. Panginoon, bago ka man lang mawala dito sa mundo, maakit ka na sa langit, maopera na kita ng best ko. Amen. Amen? Amen. Ganun din mga kapatid, bago ka man lang mawala sa mundo ito, maopera mo man lang ang Diyos ng best. Amen? Amen. Ng todo. Hindi na lang puro lang reklamo, may talk about giving. Amen. Hindi Judas eh. Pero nireview siya ng Panginoon. Kanino nalugod ang Panginoon? Kay Mary. Nag-aaksaya talaga si Mary? No! Everything na i-offer natin sa Panginoon, hindi tayo nag-aaksaya. Amen. Amen. Another example. For widow compared to rich people. Yung mga rich people nag-offering din. Offering din. Pero sabi ng Bible, di ba, Sir Junel, sobra lang sa kanila. Parang kayo, kaya lang kayo magpapamigay ng ulam sa kapitbahay, sobra.
hindi na sa kasya sa ka-NCA sa inyo na yan. Pero kung kakasya, bakit mo din yan eh? Sabi ng Panginoon, ito mga rates, malalaki nga ang binigay. Pero dahil sobra lang. Naku po mga kapatid, hindi natin pwedeng dayain ng Diyos na binibigay natin. Alam niyo ba ang tinitingnan ng Diyos sa atin? Unang-una puso. At kung ano ang natira pagkatapos natin ibigay. Yan po yung tatlo example. They give to the Lord all out Maturity. Another slide. God over money. May question dyan. Do you love God or do you love money? Yan. Sino ang mas mahal mo? Ang Diyos o pera? Alam nyo, kapag po ako'y nagpataas ng kamay sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, pakitaas po ang kanang kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. Ako, sigurado. Tunain ako. Mga kapatid ko, pakitaas po ang kaliwang kamay sa mga nagmamahal sa pera. Sigurado, gagano natin. Pero tingnan natin kung sino ba talaga yung mahal natin. Church, pag naisip mo ang kabutihan ng Diyos, pagpapatawad niya sa mga maling ginagawa, yung biyaya niya sa iyo araw-araw, yung protection ng Diyos sa iyo, yung salvation mo, yung mercy niya, yung goodness, His love for us. Pag yan ang binulay-bulay mo, Lord, salamat po. Iniligtas mo ako. Bagamat ako'y maraming ginawang mali, maraming kasalanan, ako'y nasa kadiliman. Patapon ang buhay ko, walang direksyon. Masamang tao ako. Kinamumuhian ako ng aking pamilya, ng mga kapitbahay ko. Pero Lord, salamat sa biyaya mo. Minahal mo ako. Niligtas mo ako. At pag naisip natin mga kapatid, sasabihin natin, Lord, I love you. You deserve my best service. Amen? You deserve my all giving. Amen? Because you love me. We love God because He first loved us. Pero alam niyo, kapag ito naman ang pinagbulay-bulayan niyo, kung ano ang kayang gawin ng pera sa buhay niyo, ay pag nagka-pera ako, mabibili ko na ang gusto ko. Makakabili na ako ng ganito, ng ganyan, makakapag-happy na ako. Makakabili na ako yung pinapangarap ko na refrigerator na 6 ang pinto. May bintana sa gilid. At yung isa ko pang pinapangarap, TV na may kurbada. Di ba may TV yung kurbada ngayon? Curve. At i-display ko malapit sa bintana. Para yung kapitbahay ko'y tanaw na tanaw. At bibili ako ng tinatawag na home theater. Nakapagdanood ako ganyan para ako nasa sinihan. At bibili pa ako yung salamin na gano'n na parang lumalapit ang tao, ang tawag 3D. At yung cellphone, pagka lumabas yung iPhone 9, ako kagad ang kauna ng magkakaroon sa Pilipinas. And I love money. At yung eagerness mo ngayon, sige, money, 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 money. Kahit araw ng linggo, wala ka. Dahil sa pera. Pag naisip mo ang kayang gawin ng pera sa buhay mo, may in love ka sa pera. I'm not saying mga kapatid, huwag na kayo maharap.
Are you listening? But what I'm saying is, do you love God or do you love money? Because the love of money is the root of all evil. By loving money, money itself is not evil. But by loving money, pagmahal. Talagang, gigil talaga ako. Tingnan, pumunta ako sa SM, makikita ko yung karbadang TV. Talaga lang gigil na naman ko. Tapos pag nag-alay ka sa pinto, pwede po akong magtulak. Kasi pinapasok na kahit mga illegal. Are you seeing church? I'm not saying mo gumahangarap. In church. But the question is, do you love God or do you love money? Kapag ikaw na ang pinapatakbo ng pera, may problema na yun. Dapat ikaw ang nagpapatakbo ng pera. Di ba? Pa may nalulukot? Kung wag lang yung barya? Nasusulog ang pera, wag lang yung barya. Si Richard Hapon. AJ. Nako. Ito po ha. Pansukat kung mahal mo Diyos o pera. Are you listening? Yes. Ito po yan. Pag tithes and offering, lungkot na lungkot ka. Pero kapag bibilin mo yung gusto mo, excited ka.